open our Bible on Psalm 78, verse 19. Praise the Lord. Yea, they spake against God, they said, Can God furnish a table in the wilderness? Yan. Ingatan natin ang ating mga pananalita. Kasi ang pananalita nila dito become against God. Hindi yung nakakapagbigay kalugod-lugod sa Diyos, kundi nakapagbigay matatawag nating salungat kahit paman sa damdamin ng Diyos. Kaya sinabi dito, yea, they speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Kumbaga pa, kini-question nila ang capability ng Diyos kung kaya ba raw ito magpakain sa kanila pag sila na ay nasa ilang or tinatawag na wilderness or matawag nating deserto na walang kapuno-puno ang kahoy, walang katubig-tubig, walang gulay na tanim. Wala. Kapag sinabing wilderness, this is, we could say, barren land or idle land. Wala. Deserto, kumbaga pa. Ang tinatanong nila, kaya ba daw ng Diyos mag-provide ng kanilang pagkain? Kaya sa buhay natin, importante, kilalanin natin ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Kasi pag magkamali tayo ng mga salita o sa isip man lang, baka maya-maya maging katulad tayo sa mga Israelites noon na kinwestiyon nila ang kakayahan ng Diyos. Para bagang ang tingin nila sa Diyos ay disabled. Para bagang tingin nila sa Diyos ay walang kakayahan na buhayin sila. Kaya tingnan natin anong nangyari doon sa panahon ni Moses. Basahin natin Exodus 16, 8 hanggang 10. Praise the Lord. And Moses said, This shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full. For that the Lord heareth your murmurings, which ye murmur against him. And what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. And Moses spake unto Aaron, Say unto all the congregation of the children of Israel, Come near before the Lord, for he hath heard your murmurings. And it came to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. Yan. Anong ginawa ng mga alagad ng Diyos, Moses and Aaron, when people murmured against, not to them, but against God? Sabi nila, lumapit kayo dito sa Panginoon. Narinig ng Diyos ang inyong mga murmuring, yung bang complain. Narinig ng Diyos yung inyong gusto. Itong mga taong ito, walang pananampalataya, walang pananalig sa Diyos, walang pagkilala sa Diyos ng husto. Kaya kahit binigyan na sila ng Diyos ng pagkain, wala pa rin. Murmur pa rin ng murmur. Complain pa rin ng complain. Walang satisfaction, walang patience, wala talaga. Makalaman ang kanilang laging iniisip. Another, Numbers 21, verse 5. Praise the Lord. And the people spake against God and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loatheth this light bread. Yes. Nag-provide na ang Diyos ng mana. Murmur pa rin sila ng murmur. Complain pa rin sila ng complain. Para bagang minasama nila na inalis sila sa Ehipto. Sabi nila, mas maganda pa sa Ehipto.
Maraming mga spice. Meron doong onions, meron doong garlics, meron doong mga lahat ng karne na enjoy namin. Ay dito, kung sa Bisaya, pag giluod nami, kung sa Tagalog pa, yung bang sila ay nasusuka na sa kanilang light bread kung tawagin. So, dahil sa kanilang pagmumurmur, anong nangyari? Na-displease ang Diyos. So spiritually, ganun sa buhay natin. Minsan, kinumpare mo yung buhay mo sa Panginoon ngayon, sa kabanalan at katuwiran. At maalaala mo yung kahapon mo na puno ng lamas sa buhay ng mga kasarapan sa laman. Minsan, tinutukso ng dyablo ang mga anak ng Diyos to blame God. Sana hindi na lang ako nakakilala sa Kanya. Hindi sana ako naalis dyan sa kasayahan ko sa mundo. Kaya nandito ako para malungkot man yung buhay ko. Yan na yan yung ginawa ng mga Israelites. Sabi nila, balik na lang kami sa Egypt. Gumawa sila ng mga idols, nag-appoint sila ng mga leaders to lead them. Yun na yun, si Korah, Datan, and Abiram. Kaya ang Diyos nagalit sa kanila. Lahat ng lumabas sa kanilang bibig, natupad yun. Sinabi nila, kinuha mo ba kami sa Egypt para patayin dito sa wilderness? Nangyari yan sa kanila. Nangamatay sila sa wilderness. Kasi ito yung mga pananalita ng mga tao na walang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pananalita. Binigay na nga ng Diyos yung kina-complain nila. Pero nagdadagdag pa rin sila ng maraming question, maraming murmuring. Walang satisfaction. Another, anong sinabi dyan? Job 34:37. Praise the Lord. For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God. Tingnan mo. Nagdadagdag sila ng paghihimagsikan, rebellion, sa pagkakasala. Pumapalakpak sila sa kanilang mga kamay among us, at pinaparami nila ang mga salita laban sa Diyos. Wala talaga silang takot sa Diyos. Yung kanilang mga pananalita, hindi na sila nagkaroon ng delikadesa na magsalita ng mga mahahanghang laban sa itaas, laban doon sa langit. Kung mag-question sila, garapal. Kung magsalita sila laban sa Diyos, walang pagpipigil, walang limitation. Kaya hindi basta-basta. Actually, kung tutuusin, kung hindi lang awa ng Diyos, right away, pwede silang mapahamak habang nagsasalita ng mga blasphemous words against God. Pero dahil ang Diyos, ang purpose niya is not to judge, is not to kill, but to save. Nagbigay siya ng length of time to repent. Hindi nyo ba naintindihan yung kanyang pagbagal sa kanyang judgment? Because His judgment is not executed immediately. Not knowing this will lead you to repentance. Hindi nyo ba alam yan? Kaya yung mga tao, nag-add ng rebellion. Akala kasi nila, tama na sila. Akala kasi nila, naging successful na ang kanilang mga sinasabi doon sa mga tao, at gusto pa nilang patunayan na walang Diyos. Sinungaling ang Diyos. At gusto pa nilang patunayan sila yung tama. Kaya, basahin natin Romans 9:20. Praise the Lord. Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Yes, you cannot question your Creator. All you have to do is to believe Him, trust Him. You know why?
You are not in bad hands, but you are in good hands. Hayaan mo ang Diyos. Gagawa sa kanyang pagkikare sa iyo. Hayaan mo ang Diyos gagawa sa kanyang magandang plano sa Diyos, sa inyo. Kaya nga, He is giving you an expected end. Kung ano mang mga turbulence sa buhay na naranasan natin, huwag tayong mag-negatibo kaagad. Ano ba ito? Ito ba yung pangako ng Diyos sa buhay natin? Bakit ganito? Bakit pinapadaan pa niya tayo ng ganito? All the depths of the riches, both of the wisdom and of the knowledge of God, how unsearchable are His ways and His judgments past finding out. You cannot question God. Alam mo kung pala question ka dito sa sanglibutang ito, murmurer ka dito sa sanglibutang ito against God, complainer ka, you are speaking blasphemous words, that will never end sa buhay mo. Hindi na yan mahihinto sa buhay mo. Hanggang pagpunta mo sa impyerno, ganun ka pa rin. Wala ka ng pagbabago. Basahin natin. Revelation 13, verse 6. Praise the Lord. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. Yan, yun yung mga nandoon na sa kapahamakan. They opened their mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, His tabernacle, and them that dwell in heaven. Wala na silang magawa eh. To ease their feeling that they failed sa kanilang pananalig sa sarili nila para lang yung bang matambalan kung sa Bisaya, magamot yung kanilang samang loob na at the final day they found themselves liar. Ngayon, to ease their feeling na frustrated sila, naging failure sila, magsasalita na lang yan sila kung ano-anong mga blasphemous words against God, against heaven. Kaya hindi ka na mahinto. Pero kung dito, sa sanglibutang ito, anumang mga sitwasyon sa buhay mo, hindi ka nag-alinlangan sa Diyos, sumunod ka sa kabanalan, sa katuwiran, hindi mo sinisisi yung sarili mo, na napunta sa Panginoon, na bago yung buhay mo, nawala yung spices sa buhay mo sa laman, contented ka, tapos lagi kang pumupuri sa Panginoon, lagi kang magpapasalamat sa Panginoon, hindi na yan mawala sa buhay mo. You will be as what you are here. Pagdating sa langit, you will be praising God more and more. Praise the Lord. Lalo ka pang magpuri doon sa Panginoon, lalo ka pang magpapasalamat doon sa Panginoon, that you realize, di ka nagkamali, na nag-submit ka sa sarili mo, sa Creator mo. You realize, after all, na hindi ka nagkamali sa pananampalataya mo kay Kristo Jesus. Kaya napaka-importante yung mga verses na binasa ahead, yung mga complainers, mga murmurers, these are the people that they did not know their God. Hindi nila kinilala ang Diyos. Kaya sa buhay natin, you have to make known your God. Kilalanin mo ang Diyos ng lubos. Basahin mo anong kapangyarihan niya, anong kakayahan niya. Para sa ganun, hindi ka na mag-alinlangan. Para sa ganun, satisfied ka na. Confident ka na. Na nandiyan ka, naniniwala. Nananalig, sumusunod ng buong puso, naglilingkod pa sa Kanya. Kaya, basahin natin isang tao dito na nagpapahayag sa kanyang pagkilala sa Diyos. Basahin natin. 2 Timothy 1, verse 12. Praise the Lord. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Yes. Bagamat ako'y nagtiis ng maraming bagay, subalit ganun pa man, hindi ko kinahihiya. Kilala ko ang aking pinaniniwalaan. At
lubos akong nananalig na siya ay may kakayahan upang ingatan ang mga bagay na aking itinagtagubili sa Kanya, lalo't na sa panahon ng araw na iyan. O ibig sabihin yan, he has no worries because he knows whom he believes. Kilala niya sino yung kanyang pinaniwalaan. Kaya ganun sa buhay natin, hindi kayo basta nakinig ka sa salita ng Diyos, nagbasa ka ng Biblia, pero pagdating ng mga pagsubok sa buhay na iparanas ng Diyos sa buhay mo, nag-question ka, nag-murmur ka, tapos na-shaken yung iyong faith sa Diyos. Tapos meron ka ng inclination, babalik doon sa iyong kahapon. Paano? Hindi ka deeply rooted sa pagkilala sa Kanya. Pero kung makilala mo ang Diyos ng lubos sa buhay mo, sabi pa ni Paul, kahit nagtiis ako sa maraming mga bagay, ganun pa man hindi ko kinahihiya. Sapagkat kilala ko ang aking pinanampalatayanan na may kakayahan siya na ingatan ang lahat ng bagay na aking ipinagtagubili sa Kanya sa araw na yan. Yan ang totoong pagkilala sa Diyos. Praise the Lord. Wala ka ng murmuring, wala ka ng disputing, wala ka ng complaining, wala na yan. Hindi mo na yan magagawa pa. You are satisfied with God. Basa pa, Psalms 9 verse 10. Praise the Lord. And they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Yes, hindi ka talaga tatakwil pag hinanap mo siya. At yung mga naglagak ng pananalig sa kanyang pangalan, hindi niya itatakwil magpakailan paman. Basa pa, Psalms 56 verse 9. Praise the Lord. When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back. This I know, for God is for me. Yes. Pag ako'y umiyak sa inyo, ang aking mga kaaway tatalikod, mag-back out, susuko, mag-surrender. Ito, alam ko, dahil ang Diyos ay kampi sa akin. Ganon yan. Praise the Lord. Alam mo, napakasarap ng feeling na ipadama ng Diyos na kampi siya sa iyo. Ang sarap ng feeling. Naranasan ko yan doon sa Manila. Nung mga members ko ay napossess ng masamang espiritu. Isa dyan si Sister Remy, isa dyan si Brother Santi. Sino pa yung mga napasukan ng masamang espiritu? Ari Nanti pala, sorry. Ano bang Santi. Brad Renanti pala, sorry. Hindi si Brad Santi. Brad Renanti. Mga binata pa yan noon. Binata pa kami lahat. And this was done in San Juan. Yun yung place na hindi ko makalimutan na sobrang spiritual battle. Hindi basta-basta. Grabe talaga. Yung physical body ko, halos yun ang mag-give up eh. Kasi pagod na ako. Maya-maya naman, kakatukin na naman ako. Machit, napasukan si ganito. Nako, parang ang kaluluwa ko na lang bumabangon, tapos yung physical ko naghiga pa. Pero dahil yung kaluluwa ko is willing, nadadala ko na rin yung physical ko. Alangan man ang kaluluwa ko ang mag-cast out doon, yung physical ko maiwan sa higaan, dala-dala ko man talaga yan. Pagdating doon, cast out na naman. Hanggang, ang ginawa ko lang, pinagtibay ko lang yung pagkilala ko sa Kanya, na able talaga siya magbigay ng katagumpayan. Sobrang daming salita na deception si Satanas na tanggap ko. Kesyo, hindi na niya bitawan ang aking mga membro. Kesyo, lahat-lahat na ng mga matatawag nating i-demoralize ka talaga. Pero ang Word of God ang pinanghawakan ko. Sabi ko sa Kanya, hindi ko bibitawan ang mga tupa ng Diyos na pinagkaloob sa ministry ko. Inaya ko lang si Jesus eh.
A true shepherd giveth his life for his sheep. Huwag mo silang iwanan. Huwag mo silang ibigay sa kamay ng kaaway. Yung pala, si Jesus Christ, nagmamasid lang. Nakatingin lang kung ano talaga. Alam mo itong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Yan yung moment na very keen observant ang Diyos sa atin. Kung ano talaga ang ating stand. Kung kilala ba natin siya. Kung ano ba ang ating pagkilala sa Diyos. Nung na-driven out na ang mga masamang espiritu, pumalit si Lord Jesus at nagsalita. Not by a known tongue with interpretation, but it just a simple conversation. Nagsabi lang siya sa akin, anak ko, Chito, ako na ito, si Jesus. Nakita ko na yung pananampalataya mo sa akin. Malilipat ka ng iyong assignment. Ang aking alagad lang nakakalam saan ka ilagay. Hindi ko alam, may plano na pala ang Diyos na bigyan niya na ng kapahingahan si Pastor Samuel Gabre. Hindi ko alam na itatalaga pala ako ng Diyos dito sa Davao. Dahil binasihan lang ng Diyos, yung mga pagsubok, sinusukat lang ng Diyos, paano ba ang ating pagkilala sa Kanya? Kaya importante yung pagkilala natin sa Kanya. Para wala ka ng murmuring, wala ka ng complaining, wala ka ng disputing against God. But all you have to do is to submit what trial He wants you to pass. Because the trial of your faith is much more precious than of gold that perisheth. Because this will bring you more glory. At the appearing of Jesus, yes, this will bring more glory to your life. Habang nandito ka pa sa sanglibutang ito, yes, God might elevate the ministry na ibigay sa iyo. More glory ibibigay ng Diyos sa iyo. More power ibibigay ng Diyos sa iyo. More wisdom ibibigay ng Diyos sa iyo. More. Ano pa ang i-entrust ng Diyos sa iyo? O, diba? Kaya, kilalanin natin ng lubos ang ating Diyos. Praise the Lord. Last verse, Romans 8:31. Praise the Lord. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Yan. Yan lang isipin natin. If God is for us, who can be against us? If God is in favor sa buhay natin, sino ang lalaban sa atin na magwawagi? Sa experience ko rin sa mga demon-possessed, I would like to share this. Sobra ko magsalita ang diablo. Para bagang siya na ang makapangyarihan. Para bagang wala na makatalo sa kanya. Pero pinanghawakan ko yung Word of God. I claim it. Kinlaim ko yung sinabi ni Jesus, be of good cheer, for I have overcome the world. You can overcome them, because greater is He that is in you than he that is of the world. Ano mang sabihin ni Satanas na magwagi siya, malakas siya, makapangyarihan siya, hindi siya susuko sa kanyang gustong gawin na distraction sa ating buhay. Ano mang mga salita na mga matatapang, kailangan natin yung lamangan. I-claim natin yung sinabi ni Lord Jesus Christ, greater is He that is in you. Siguraduhin mo lang na si Kristo nasa iyo. Praise the Lord. Then, after having that position, nakaposition ka na si Kristo nasa iyo, then i-claim mo that He is greater that is in you than he that is of the world. And the conclusion is what? You can overcome them. They cannot overcome you. O di tayuan mo na yan. I-claim mo, makikita mo na walang makaka-against sa iyo. Kahit pa yung pinakamakapangyarihan dito sa lupa na nilaglag ng Diyos mula sa langit. Siya man yung pinakamakapangyarihan dito.
Pero mayroon pang mas makapangyarihan sa Kanya, yung nandoon sa langit na sumasama sa atin. Diyan lang, tayo lamang. Praise the Lord. Kaya, stop murmuring, stop complaining, stop doubting, stop questioning the capability of God. He is well able. Kayang-kaya niya ang lahat. Kaya, tayong lahat, magpakatibay sa ating pagkilala sa Diyos. Tayuan natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pangako, especially in the midst of battle, spiritual battle. Ano itong spiritual battle na ito? Demon possess. What else? Necessities, spiritual battle yan. Kasi mga pangailangan natin, hindi pa natin nakikita whether that will be provided or not. But because of your faith in God, you claim the victory that He is able to provide it. Praise the Lord. This battle that we are facing, we have to fight a good fight of faith and lay hold on eternal life. Kaya, to God be the glory. Do not speak against God. Do not. But always speak, which is significant of faith. Yung bang meron bang makikita sa iyo yung pananalita mo na meron kang faith. Tulad ni Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able. O di nag-i-express ka na meron kang faith sa Kanya. Praise the Lord. Kaya, pag meron kang faith sa Panginoon, you will overcome the world. Faith is the victory that overcomes the world. Lagi kang magtagumpay sa hinaharap mo na mga hagit sa kinabuhi. Ano ba yung hagit sa kinabuhi sa Tagalog? Hamon sa buhay. Kaya, let us commit everything unto the Lord in prayer. And let's believe He is able to keep the things which we have committed unto Him against that day. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.